narito muna po ang ilan sa ating good news. Dumaong na sa Pilipinas ang 21,000 metric tons na liquefied petroleum gas o LPG na inangkat sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Nagmula ang shipment sa Texas, USA at dumating sa terminal sa Calaca, Batangas bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang mapanatiling matatag ang supply ng LPG sa bansa. Binili ang kargamento ng Philippine National Oil Company sa pamamagitan ng isang international commodity trader noong Abril at binubuo ng refrigerated propane at refrigerated butane. Sa pagdating ng panibagong supply, umabot na sa halos 42 araw ang National LPG Inventory ng Pilipinas, mas mataas kumpara sa minimum reserve requirement na 7 araw. Inaasahan na makatutulong ito upang maiwasan ang kakulangan ng supply at mapalakas ang kakayahan ng bansa na tumugon sa anumang energy emergency. Bagamat nananatiling mataas ang presyo ng LPG dahil sa mga pagbabago sa pandaigdigang merkado, tiniyak ng Department of Energy na patuloy itong nagpapatupad ng mga hakbang upang mapanatili ang sapat na supply, maiwasan ang hoarding at maprotektahan ang mga mamimili laban sa posibleng kakulangan ng produktong enerhiya. Grace Casin, at ito ang good news. Maraming salamat, Grace Casin. Samantala, magandang balita po para sa milyong-milyong pensioners. Ipatutupad na ng Social Security System ang ikalawang tranche ng dagdag pensyon bilang bahagi ng mas malawak na pension reform program ng ahensya. Alamin naman natin ang detalye ng good news na yan mula kay JP Nunez. JP, magandang umaga. Nakatakdang makatanggap ng panibagong dagdag sa kanilang buwanang pensyon ang mga benepisyaryo ng Social Security System o SSS sa ilalim ng ikalawang yugto ng Pension Reform Program. Sasaklawin ng dagdag benepisyo ang mga retirement, disability, death at survivorship pensioners upang matulungan silang makasabay sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang gastusin. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng 10% dagdag ang mga retirement at disability pensioners habang 5% naman ang idadagdag sa pensyon ng mga death at survivorship beneficiaries. Bahagi ito ng 3 taong pension adjustment program na nagsimula noong 2025 at nakatakdang magpatuloy hanggang 2027. Nakatakdaring ipatupad ang huling tranche ng programa sa Setyembre 2027 para sa mga kwalipikadong pensioners na nakatala hanggang Agosto at 31 ng naturang taon. Kapag ganap ng naisakatuparan ang buong reforma, inaasahang tataas ng humigit kumulang 33% ang pensyon ng retirement at disability pensioners habang aabot naman sa 16% ang kabuuang dagdag para sa death at survivorship beneficiaries. Layunin ng programa na mabigyan ng mas malaking seguridad at suporta ang mga pensioner sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. JP Nunez, at ito ang good news! Maraming salamat, JP Nunez. Yan po ang ilan sa ating mga good news sa araw na ito. Puntahan natin si Sis Nancy Andres naman. Mula diyan si MCGI Diagnostic Center, Apalit. Magandang umaga, Sis Nancy. Sa pagkakataon na muli tayo ay makapaglingkod po sa ating mga kababayan dito po sa MCGI Diagnostic Center. Ayan, masaya na naman po tayong magbibigay sa atin pong mga kababayan na nangangailangan ng mga medical attentions. Libre po dito sa MCGI Diagnostic Center ang mga consultation, libre din po ang gamot. At nagsimula po ang ating registration dito kaninang alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga ang atin pong registration. At pumila lang nga, marami nga pong pumila kanina no, na atin pong mga kababayan, Ma'am Ani. At isa po sa atin pong mga kababayan na mag-a-avail po ng medical attention, siya po ay si Ma'am, tatawagin ko po, kasama ko po siya ngayon para po makausap natin, si Ma'am Mary Joy Larin. Good morning, Nanay Mary Joy. Ayan po. Siya po ay mag-a-avail para po sa dental. Sa dental po ba kayo?
Ako po ay pumunta dito sa MCGI Cares. Bali, pangalawa ko na po ito sa dental. Sa nakikita ko po, yung pagtrato nila sa mga pumupunta dito at sa programa nila, lubos akong nagpapasalamat, ma'am. Kasi sa nakikita ko sa lahat ng mga sekta ng ito yung bukod sa libre na maganda yung trato, may palugaw pa po. Kaya lubos po ang aking pasasalamat at yung sa founders nito, si Kuya Daniel Rason, pasalamat po din ako kasi kung hindi sa kanila, sa totoo lang po, talagang matagal ko nang iniinda yung ngipin ko. Kaya lang sa kakapusan sa buhay kasi bawat isa is 900. Sa katulad ko pong kasambahay lang, malaking bagay na po sa akin yun. Kaya po, yung pagpunta ko dito, nakikita ko yung saya. Yung sa ganun nga po sa pagtrato, katulad niyo po, ma'am. Opo, yun po. Yan. Salamat po sa Diyos, Ma'am Mary Joy. Bali ngayon, pangalawang, nyo na po dito, mag-medical at magpapadental. Opo. Ayun, salamat po sa Diyos at nakagawa po ang MCGI at nakatuwang po sa inyo. Sa pagbabudget, imagine 900 isang ngipin. Totoo yun kasi 100 lang malaking halaga na po. 900 hindi ko po kakayanin. Kasi nung una ko pong pabunot dito is 4 na ngipin po. Magkano po yun? Pero sa ngayon po, 1 na lang po. Kaya po, maraming salamat sa MCGI Cares at saka kay Kuya Daniel Rason. Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, Ma'am Mary Joy. At naghihintay na lang po tayo na matawag po sa dental. Ayan po. At magpapa-BP, tapos kung ano po yung kakailanganin and advice. And maya-maya po, sasalang na po ulit tayo para mabunutan po ng ngipin. Salamat sa Diyos po, Ma'am Mary Joy. Ayun, salamat po sa Diyos. Ayan, Ma'am Ani, at natutuwa po tayo sa tulong at awa ng Diyos. Meron po tayong isang kasambahay natin na natulungan o matutulungan sa awa at tulong ng Diyos. Ayun po. At kagaya po ng sinasabi natin kanina, dito po sa MCGI Diagnostic Center, araw-araw po ang atin pong operation dito from Monday to Thursday. Ang atin pong registration ay 10 a.m. to 12 noon. At tuwing Friday naman po, maaga tayong nagsisimula ng ating registration, 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Libre po ang gamot, libre ang consultation. Ayan, katulad ni Nanay Mary Joy, siya ay mag-a-avail mamaya ng free dental service. Ayan po, magpapabunod siya ng ngipin. At sa mga kalalakihan po natin o mga kasambahay na lalaki, meron din po ditong libreng gupit mamaya. Kaya pagpunta na rin po kayo dito. At ito po ang ating mga medical services na po pwedeng i-avail dito po sa MCGI Diagnostic Center. Meron po tayong medical consultation, free pediatric consultation, dental services, meron pong check-up, extraction at dentures. Sa optical services, libre din po iyan. Meron po tayong eye examination with free reading glasses, ophthalmology consultation, at sa atin pong other services, meron po tayong x-ray, ECG, laboratory, physical therapy, at legal consultation sa mga kababayan natin na nangangailangan ng mga atensyon na legal naman. Mayroon po tayong mga abogado na pwedeng makausap mamaya. At hanggang dito po muna dito sa MCGI Diagnostic Center, magbabalik po kami mamaya para po sa ating update. Ma'am Ani, balik po muna sa iyo dyan. Maraming salamat, Dency. Magandang umaga sa inyo dyan sa Apalit. Okay, kung kanina nabanggit ni Dency ang tungkol po doon sa mga services, this time naman mga schedules. MCGI Diagnostic Center and Charity Center Schedule. Diyan po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, MCGI Diagnostic Diagnostic Center. Yan. Ulitin ko po yung address, MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Registration time, Monday po hanggang Thursday, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ayan. And Friday naman po,
Mag-start nito ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Take note of the schedule. And of course, mga kasambahay, every Monday, diyan sa Barangay Doña Orani, Bataan, mga taga-Bataan, magandang umaga, mas malaman ninyo yung schedule. Weekly medical mission, Barangay Doña Orani, Bataan, every Monday. Ang registration time po ay nag-uumpisa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga po yan. At maliban dyan, mayroon din tayong MCGI Charity Center diyan sa Valenzuela City. Ulitin ko po, MCGI Charity Center, Valenzuela City. Saan naman po ito matatagpuan? Matatagpuan ito sa number 22T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday. Registration time is from 5 o'clock in the morning hanggang alas 9 ng umaga po. Mayroon pa doon sa ating mga kababayan na nasa South, Parañaque City naman po ito. MCGI Charity Center, dyan sa lugar po ng Parañaque. Nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay Santo Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po ito. Araw po ng Martes, ang registration time naman is 5 o'clock in the morning until 9 o'clock in the morning, mga kasambahay. Maliban dyan, mayroon din dito sa Quezon City, MCGI Charity Center, Quezon City. Nasa 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman po yan at ang registration ay nag-uumpisa ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga po. At hindi lang dyan. Diyan naman po sa lugar ng Davao del Norte. Mayroon din pong MCGI Charity Center. Nasa address po na Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday. Ang registration diyan sa lugar na yan ay alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga po. At hindi lang yan. Dito naman po sa Marikina City, ang MCGI Clinic ay matatagpuan sa 141E Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday naman po yan. At ang registration time ay 5 o'clock in the morning until 9 o'clock ng umaga. So, yan po. Mahalaga na inyo pong malaman ang schedule. Stand by for a while, we'll pause for a break at magbabalik po ang Good Morning, Kuya. Babalik ang Good Morning, Kuya. Mga kasambayan, narito po ang ating Mobile Dental and Optical Clinics ngayon June 5, 2026, Friday. Tuloy-tuloy ang pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ng ating MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 po ay nasa Barangay Asan Norte Multipurpose Hall, Sison, Pangasinan. At ang unit number 2 naman po ay nasa 11 Water Lily Street, Barangay San Nicolas, Florida Blanca, Pampanga. Ang unit number 3 nasa number 021B Royeca Boulevard, Barangay Bula, General Santos City. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Buruun, Iligan City, Lanao del Norte. Ang unit number 5 ay nasa Barangay Iba, Anini, Antique. At ang unit number 6 ay nasa Katarman Integrated School, Parol, Barangay Katarman, Liloan, Cebu. At para malaman natin ang update dito sa ating MCGI Clinic, kumustahin natin si Sis Ira Mariana. Good morning, Sis Ira. Kumusta dyan? Yes, good morning! Good morning po mga kasangbahay. At ngayon, nandito tayo ngayon sa labas ng medical consultation area. At syempre, no, sa mga nagtatanong, ano ba muna yung mga libreng services natin para sa umagang ito sa ating MCGI Clinic. So, atin pong free services for today. Meron tayong medical consultation for adult. Meron tayong pediatric consultation, ENT consultation, ophthalmology consultation. Meron din po tayong optical with free reading glasses. Sa atin naman pong dental services, meron po tayong libreng check-up, extraction at dentures. At meron din po tayong surgery consultation para dun po sa mayroong mga hemorrhoids, breast mass cyst at hernia. At meron din po tayong libreng ECG, CBG or sugar test, CBC, urinalysis at physical therapy. At syempre, libreng-libre po ang ating mga
vitamins at mga gamot dito po sa ating MCJ Clinic Pharmacy. At syempre, no, para naman kayo ay mabigyan po ng konting information kung paano ba tayo makakapagpa-check up dito sa atin pong MCJ Clinic. Sige po, tawagin natin ang ating MCJ Clinic Coordinator, si Miss Cyril Era. Good morning po, Miss Cyril. Good morning po, Miss Ira, and good morning po sa ating po mga kasambahay. Good morning, Kuya. Ayun po, Miss Cyril, pwede niyo ba kaming i-guide briefly sa kung ano yung pwede pong gawin po ng ating mga kasangbahay once they stepped here dito po sa MCJ Clinic? Ayun, so ang ating pong patient journey para po sa lahat na magpa-check up, bago at luma, meron po tayong tinatawag, of course, na first step. Yung po yung tinatawag natin na welcome and queue. Andun po yung mga kasama nating mga secretary, mga nurses, and then para po i-triage po yung ating mga clients kung saan po silang mga category po, Miss Ira. Okay. So andun po yung ating pong priority, ang ating pong regular clients, and then for emergency. And then, of course, after po ma-triage po yung mga clients natin na nasa entrance, po-proceed naman po sila sa ating po mga kasamang social worker natin para social intake po. Yung mga information na need nating makuha para po makumpleto po yung mga details ng ating mga clients. And of course, kasama na po dun sa next step natin yung ating pong pagkuha ng medical information. Kasama po nila makukuha ang medical form naman po or patient form po, Miss Ira. Sorry, may quick question lang ako, Miss Cyril. Itong registration area po natin, nagpo-fall po ba siya dun sa step 1 natin? Ito pong nandito po sa atin, yes. Ito po ay para second step na po Okay, yan, Miss second Ira. step. Kasi po ang welcome and queue natin, nandun po sila sa entrance talaga, Okay. opo. So from there pa lang po ay matatriage na sila kung saan po silang category na need. Once na meron na po silang category per area po nila or designation, and then that's the time, saka sila akyat dito sa ating registration ng Okay. ating pong dental service. Ayun Okay, po. so after po nun, kapag nakategorize na po kung saan sila magpa-check up, nakapagpa-register na, ano na po yung next step nila, Miss Cyril? Siyempre, andun po yung ating mga nurses, andun pa rin po yung ating mga DRT para po makuha naman po yung mga chief complaints po nila. Kuha po yung mga vital signs, mga BP, dahil kailangan po yung ating mga doctors, especially sa mga need po magpabunot. Gayon din po sa mga check-up po sa mata, Miss Ira. Okay. Kasi po, if ever po mataas po ang kanila po mga BP for opta or optical, usually po nire-refer natin sila sa medical para po ma-check muna why po mataas nga po ang BP, para po ma-normal po muna po yung BP nila. And of course, para po, kumbaga, accurate po ang check-up ng ating mga doctor for sa mata, optical or opta. Ayun po. Okay. So, hula ko po, ang next step nito ay consultation na po. Miss Cyril, tama po ba? Opo, as long as walang pasyente po yung mga doctors natin, Yes. ayun po, pwede na po silang dumiretso sa ating mga doctors. Pero habang nag-aantay ng kanila pong queue, sila po ay nasa waiting area. So, aantay sila ng turn po nila para ma-check up ng ating mga available doctors. Once na turn na po nila, bibigay lang po yung mga forms po, Miss Ira. Titignan na po ng mga nurses po yung mga information, then proceed kay doc, and then yun na po, start na po ng kanila pong check up sa ating mga doctors. Okay. And then after the consultation, pwede na po silang dumiretso. Parang nakikita ko dito sa ating pharmacy. Tama po ba, Miss Cyril? Usually, kadalasan ng ating mga clients, after po ng consultation, pharmacy po talaga. Usually, mga senior natin, need po Opo. na maintenance. Pero may mga ibang clients natin na need po na magpa-laboratory, may need na referral for social service natin, and then at the same time, yung po sa government natin na mga affiliation. So, kadalasan, yung pong mga nakita po ni Doc na need po ng mga special na diagnostic like Okay. 2D echo, yung po mga tama. CT scan. MRI, ganun Yes po. po. So usually kinakausap ng ating na mga social worker natin para po malaman ano po yung next procedure, saan po sila dapat pumunta, saan po sila pwede po makapag-avail ng free service po na iyon. Okay, so meron din pala tayong partnership mga kasangbahay with our government services din. At ayun po, after po nun, Miss Cyril, meron pa ba silang next step? Kasi parang tapos na, nakapagpa-check up na ako, na-interview na ako, meron pa ba akong kailangan gawin? Ang next naman po nilang pupuntahan, Miss Syra, ay nandun na po tayo sa may mga kasama nating MCGI servants natin. Okay. Baka po may mga needs sila na itanong sa ating mga other services. Baka po gusto rin po nilang mapunta po sa ating mga lokal po, sa ating mga coordinating centers. Pwede po silang mag-ask po ng questions sa ating mga MCGI servants para po to assist them. Just in case hindi po medical ang kanilang concern, pwede po sila mag-ask sa kanila po. Yun, hindi lang pang medical services
services, meron din tayong iba pang extended help para sa ating mga kasangbahay. At yun lang po, no? Miss Cyril, tama po ba na kumpleto na po nila ang kanilang check-up journey dito po sa MCGI Clinic? Correct po. Actually, yung po yung tawag natin doon, patient journey po. Okay. Make sure sa ating mga clients, hawak nila kanila po mga index. Okay. Index po, kumbaga po yung kanilang patient information. Yung po yung magisilbi pong number po nila. Q po sa ating pong mga kasama po and profile po dito po sa Charity Center. Ayun, maraming salamat po for explaining it to us po, Miss Cyril Era, ang ating pong MCGI Clinic Coordinator. At yun, sige baka meron po kayong gustong i-shoutout muna. Sige po. Shoutout po sa aking po mga kasama from KFI, sa aking pong, of course, sa aking family, sa aking magulang po, sa aking pong mama at papa. Get well soon and then see you soon din po. And yun lang po. Salamat po sa lahat ng ating mga doctors na lagi po nating katuwang dito sa ating po mga public service. And yun po. Salamat po sa Diyos. Yan, maraming salamat po, Miss Cyril Era. At ito na nga, no, hihingi naman tayo ng update ngayon kay Broski na nasa Dental Services area. Hello, Broski. Good morning. Yes, good morning Ira, good morning Kuya, good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito naman ako sa Dental Services area. Again, lagi po nating sinasabi to, dito po sa ating dental area, libre po ang dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, pasta, at pati na rin po yung mga gamot na ibibigay ng ating mga staff and dentist. Lahat po yan ay libre dito sa ating Dental Services area. And speaking of dental services po, meron lang po tayong syempre yung pasyente ulit nakakausapin for today sa atin pong dental area. Yan. Kausapin po natin si Tatay Donato. Good morning po. Dito po tayo, Tatay. Good morning po. Magandang umaga po, Tatay. Pwede po ba namin na dito lang po kayo, lapit lang po kayo dito. Yan. Ito po yung camera natin. Kakamustahin ko lang po kayo. Ilang taon na po kayo, Tay? At taga saan po kayo? Taga Malanday. Malanday. Ilang taon na po kayo, Tay? 63. Dito po, paano nyo po nalaman na libre yung mga services po natin dito sa MCGI Charity Center? Inauna yung asawa ko nung isang araw, nung isang linggo. Asawa nyo po, nagpa-check up po siya dito? Ng ngipin din. Nagpabunot po siya ng ngipin. So, yung asawa nyo po yung unang nakaalam na libre po dito. Tapos nagpa-tooth extraction po siya. Kamusta naman po yung pagpapabunot niya ng ngipin? Siya lang ako pa lang, ngayon pa lang. Ngayon pa lang, okay. Ngayon po, syempre, since libre po yung ating mga services dito, ano po bang naramdaman niyo na syempre na makakalibre po tayo dito sa MCGI Clinic? Maraming ang bagay na mayroon ditong ganito Tsaka bukod din Salamat. po, bukod din po kasi syempre sa mga dental services natin dito, meron pa po tayong mga iba pang mga medical services na pwede nyo pong avail. Pero ngayon po, ano po kayo? Tooth extraction, bunot ng ngipin. Okay. Ayun, papabunot po kayo. First time nyo po magpapabunot, tama po, Tapos ano po yan, yung nararamdaman nyo pong gusto nyo ipabunot, matagal nyo na po bang nararamdaman yan na gusto nyo ipabunot? Di nung gustong pabunot ko tapos hindi nga ako nabunutan nung kasi tumataas yung dugo ko Ano po, sa blood pressure po ninyo. Nakapag-try na po kayo dati tapos... sa Malanday, sa anong barangay. sa iba po yun. Sa Malanday. Okay. Kasi ano rin po, isa rin po yan sa mga nire-require ng ating mga dentist dito para sa safety na rin po ng ating mga pasyente. Yung kailangan nakatulog po tayo, nakakain. Ngayon po ba nakapag-almusal na po kayo, nakapag-breakfast na? Hindi, kanina, yung Yung po sa baba, yung pagkain po natin, Yung libreng pagkain po. Kalas ko, nagkape lang ko sa bahay. Nagkape, ayun. At ayun po, bukod po Tatay, syempre, ngayon po magpapabunot po kayo ng ngipin. Balak nyo rin po ba sanang magpa-dentures? Kasi may mga iba pa po tayong serbisyo dito. Bukod po sa tooth extraction, may cleaning, pasta tayo, dental check-up. At meron din po tayong for dentures. Kung sakali po ba, tingin nyo, syempre, mangangailangan din po kayo ng dentures niyan. Tingin nyo po, mag-a-avail din po kayo ng dentures? Kung pwede. Kung pwede po, Syempre, libre lang po, Wala naman tayong babayaran. Malaking bagay. Opo. Tsaka, kailangan din po yun, syempre, sa mga kinakain din po natin. Pero nagkakaproblema po kayo, syempre, pag kumakain tayo tapos kulang yung ngipin, May mga ganun po tayong problema, Wala na, dala na sa tanda Opo, umidad 63 na si Tatay. Pero kayo po, lang po kayo, hindi po kayo taga Marikina, tama po ba? Hindi, ako'y probinsya, taga Bohol ako. Taga Bohol po. Napunta ko dito 1979.
Okay. Matagal na rin po pala kayo dito. Pero yun po, no, hindi lang po ito open para sa mga taga Marikina. Pwede pong pumunta dito kahit saan pong lugar. Meron nga po tayo nakakausap dito na galing pa sila mga probinsya at bumabiyahe po dito para magpa-check up. Kasi nga po, ay isa nga po sa mga dahilan, kulang po sila sa budget. At syempre, lahat naman po tayo ay gustong makalibre. Ano? At pipila lang po tayo dito sa MCGI Clinic natin. Pero kayo po ba, anong oras po kayo pumunta dito? Di, malas kami kanina dyan sa ano lang. Saglit lang kasi taga dito lang din naman po kayo. Ano? 3:30. 3:30. Tapos kasama niyo po ang asawa niyo, tama po Nasa ba? baba siya. Okay. May mga anak po ba kayo na tingin niyo po pwede niyo ring isama dito? Mga lalaki na kasi. Pag, Tsaka mga bata ba? Ilang taon na po kaya ba? yung bunso ko, 23 na eh. 23 na. Lahat na sila may mga trabaho. Opo. Tsaka kung sakali naman po, sila mga ilangan po sila, no? May mga laboratories din po kasi tayo dito. Tapos meron din po tayo mga libreng gamot. Yan, kung sakali po. May mga maintenance medicine din po ba kayo? Yung pang high blood lang. High blood? Kasartan sa Indilopin. Ayun, pwede po dito sa ating pharmacy kasi libre naman po yung ating mga gamot. At yun po, sana po makapag-follow up po kayo no, sa mga iba pa pong Maraming gusto nyo salamat. ipa-check up. Opo, salamat po sa Diyos, Tatay. Ano? At yun, sana po makabalik po kayo. Ha? Sige po. Ayun po, salamat sa Diyos. Isa lang po si Tatay Donato sa mga pasyente natin dito sa ating dental services area. Ngayon naman, puntahan naman natin ang update ni Tini na nasa pharmacy. Good morning, Tini. Good morning, Ian! Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Ngayon nakababati kasi dito kayo nabati kanina. It's another Friday morning kaya nandito tayo ngayon sa ating MCGI Charity Center. Dito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. And nandito ako ngayon specifically sa ating pharmacy. Ayan, kitang-kita yung mga gamot sa likuran ko. Ito po yung mga gamot na ibibigay natin sa ating pong mga pasyente once na makapagpakonsulta na po sila sa ating medical consultation area. Lagi pong paalala ng ating pong mga kasamang pharmacist dito, hindi po sila tumatanggap or hindi po sila nagbibigay ng gamot kung wala pong reseta galing po sa ating mga doktor. At para maklear po yung mga kailangang gawin para makakuha po ng gamot dito sa ating pharmacy, kasama po natin ang ating volunteer pharmacist, si Sis Malu. Hello po, Sis Malu. Good morning. Good morning po. Ano po sa inyo lahat? Ayun, salamat po sa Diyos, Sis Malu. Para po doon sa mga nanonood po sa atin ngayon na gusto pong makakuha ng gamot dito po sa ating clinic, ano po ba yung kailangan nilang gawin? Kailangan po muna dumaan sila sa registration, magpalista, at kung ano po yung concern nila, kung magpapatingin ng medical, optical, or dental. Meron din po tayong optometrist na naka-duty dito. So once po makapagpa-register, ano pong susunod na gagawin? Pagka nakapagpa-check up na po, doon po sa mga nabanggit po ninyo. After po nila sa doktor, ang reseta po nila ay dadalhin dito sa pharmacy upang maibigay naman po namin yung kung ano po yung mga inireseta ng doktor. Ayun. And speaking of reseta po, Sis Malu, ano po bang klase ng reseta? Lahat po ba basta may doktor po na binigyan kayo ng reseta, tinatanggap po natin dito? Or kailangan yung reseta po galing lang sa mga doctors dito sa MCGI Clinic, yung tinatanggap natin sa pharmacy? Kailangan po ang reseta ay manggagaling sa doktor dito sa clinic natin. If ever po na meron silang sariling reseta, kailangan pa rin po nilang idaan sa doktor na naka-duty dito sa clinic. Para po mas updated Mas po yung updated. reseta natin. Yes. Libre rin lang naman yun mga kasambahay. So from registration hanggang sa check-up, sa pagkuha ng gamot, libre lang naman po yun. Kaya wala po kayong iisipin. Huwag na po tayong dumiretso agad dito sa pharma. Magpa-check po muna tayo sa atin pong mga doktor. At napaka-importante ng registration para kapag babalik po kayo dito mga kasangbahay, may record na rin po kayo dito. Hindi na po tayo madadaan pa sa sobrang daming proseso once na babalik po kayo dito sa clinic natin. Okay po ba yun? Ayun, salamat po sa Diyos. Kaunting paalala na lang po sa ating pong mga kasambahay sa tamang pag-take ng gamot, Sis Malu. Kailangan po yung mga niresetahan ng doktor. Kung ano po yung nireseta, inumin po nila yon kompleto. At after po nun, babalik po sila for another follow-up kung
naiinom ba nila yung gamot or hindi, o kung nag-o-okay ang kanilang karamdaman o hindi. Yun. Kaya mga kasambahay, ayan ha, nagpaalala na yung ating pharmacist sa tamang pag-take ng gamot tsaka sa tamang pagkuha ng gamot dito po sa ating MCGI Charity Center. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat po sa Sis Diyos. Malu, sa pagkakataon na makabahagi. At syempre na matanong po namin kayo sa mga concerns natin about dito sa pharmacy. And speaking of pharmacy, as of 7:30 a.m. mga kasambahay, mayroon na po tayong 20 na mga nabigyan po ng gamot dito po sa ating pharmacy. And as of 7:30 a.m., meron na po tayong total na 99 na mga pasyente na nakarehistro dito po sa ating clinic. Ang pinakamarami po sa kanila ay nagpalista for general medicine and dental na may 33. Meron din po tayo sa pedia na 16, sa opta with 9, and sa optical with 7. At syempre tuloy-tuloy pa rin po ang ating registration hanggat hindi nagna-9 a.m. mga kasambahay. Kaya punta na po kayo. Dito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. This time, humingi naman po tayo ng update kay Sis Dency Andres. Hello po, Sis Dency. Yes, Sis Tini. Good morning, Kuya. Again, at nagbabalik po tayo dito sa MCGI Diagnostic Center. At ngayon naman po para po sa ating update, before po nating sabihin or i-report ang mga nasa registration po natin as of 7:30, kasama ko po dito ang ating pong provincial nurse, Bulacan Provincial Nurse, si Nurse Mary Joy De Castro. Ayan po. At magbibigay po siya ng mga insights regarding po sa ating mga patients na dapat po nilang malaman o isaalang-alang sa atin pong mga bago po pumunta sa atin pong mga doctors for their check-ups. Sige po, Nurse Joy. Good morning, Kuya. And pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa lahat po ng mga nakatune in. Paalala po sa mga pasyente at mga kababayan po natin na nais pong magpa-check up dito po sa MCGI Diagnostic. At sa iba pa pong mga papacheck up sa iba't ibang mga gawain ng MCGI Cares. Lalo na po kung meron po tayong laboratory na nakaschedule, dumating po tayo ng maaga at make sure na nakapag-fasting kung may requirement po na fasting, yung procedure po na gagawin sa atin. At ganun din po, kung tayo po ay senior or PWD, meron po tayong nakatakdang pila para po doon, nakahiwalay po. At sa registration pa lamang po ay malalaman na natin kung saan po yung ating lugar. Ganun po at paalala din po kung tayo po ay lalo na't magpapabunot at nasabihan po tayo na ang BP po natin ay mataas, huwag po nating ipilit na tayo po ay mabunutan kasi para po yun sa safety natin. Ang pwede po natin gawin doon ay pwede po namin kayong i-refer from dental to medical para naman po matingnan po ang kalagayang medical nyo kasi baka yun din po ang pagkakataon para matingnan po kung meron po pala kayong hypertension at mabigyan ng nararapat pong gamot. Yan po. Salamat po sa Diyos, Sis Dency. Ayun po. Salamat po sa Diyos, Sis Nurse Joy De Castro. Salamat po sa Diyos sa mga paalala. At Sis Tini, as of 7:30 a.m., tayo po ay meron na pong naka-register. Para po sa medical adult consultation, meron pong 87. Sa PEDIA, meron pong 5. Dental services, meron pong 53. 13 sa optical. Total of 158 registered patients na po tayo as of 7:30 a.m. At ang atin pong registration ay magtatagal pa hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Kaya sa mga kababayan po natin na malapit dito sa atin pong area, sa MCGI Diagnostic Center, dito po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, pwede pa po kayong humabol para makapag-avail ng atin pong mga free medical services, libreng gamot kung kailangan po ninyo. Ano po? At Sis Tini, syempre kami po ay palaging masaya sa pagtulong at paggawa ng mabuti para po sa ating mga kababayan. Dahil tuloy-tuloy po ang ating pagmamalasaktan. Dahil ang MCGI ay MCGI Cares, MCGI Shines. To God be the glory. Pag-ibig! Ayan, salamat po sa Diyos. Back to you there, Sis Tini. Salamat po sa Diyos, Sis Dency. Diyan sa ating MCGI Diagnostic Center.
Mga kasambahay, ito po ang ating mga schedule sa ating MCGI Diagnostic and Charity Centers. Ang ating pong MCGI Diagnostic Center located at MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga ay bukas po Mondays to Fridays. Pag Monday to Thursday po, 10 a.m. to 12 p.m. ang registration time. Pero pag Friday po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang weekly medical mission po natin na nasa Barangay Doña Orani, Bataan, every Monday naman po yan. At ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City na nasa number 22, T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City ay open po every Monday at ang kanila pong registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. Meron din po tayong MCGI Charity Center sa Parañaque City na located po sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. At open yan every Tuesday at ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayong MCGI Charity Center sa Quezon City. Nasa number 35, Reliance Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday po, bukas ang atin pong MCGI Charity Center dyan. Ang registration time ay from 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayo MCGI Charity Center sa Davao del Norte, located at Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday naman po yan. Ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. At ang atin pong MCGI Clinic na nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po yan. Gaya po ngayong araw. At ang registration ay 5 a.m. to 9 a.m. Kaya pwede pa po kayong humabol today. At meron din po tayong MCGI Clinic Hotline sa mga gusto pong makapag-avail din po ng mga serbisyo at makapagtanong, hindi po makapunta po dito sa mismong MCGI Clinic natin. Pwede po kayong kumontak sa ating MCGI Clinic Hotline. Yes, at syempre meron din tayong mobile dental and optical clinics. Ang ating pong Unit 1 ay nasa Barangay Asan Norte Multipurpose Hall, Sison, Pangasinan. Ang unit number 2 ay nasa 11 Water Lily Street, Barangay San Nicolas, Florida Blanca, Pampanga. At ang Unit 3 naman natin ay nasa number 021B, Royeca Boulevard, Barangay Bula, General Santos City. Ang unit number 4 ay nasa Barangay Buruon, Iligan City, Lanao del Norte. At nasa Barangay Iba, Anini, Antique naman ang Unit 5. At ang unit number 6 ay nasa Katarman Integrated School, Parole, Barangay Katarman, Liloan, Cebu. Kaya sa mga kasambahay po natin na malapit po sa mga locations na yan ng ating mobile dental and optical clinics. Wag po kayong mahiyang pumunta at welcome po kayo kahit po ano po ang inyong reliyon, ano man po ang inyong lahi, ay welcome kayo sa lahat ng ating MCGI Charity Center. That's right! Yes, that's right. At syempre, bago natin tapusin ang linggong ito, mga kasangbahay, sana ay meron kayong nabaon na positivity, pag-asa at pag-ibig na maaari nating ibahagi sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin mula pa kayo ng 6:30 in the morning. Kung nabitin kayo, kita-kits ulit next week. God willing, dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning, Kuya! Good morning, Kuya!